Diyos na lumikha ng langit at lupa, Diyos ng kagandahan, Diyos ng kabutihan, ng kanyang kaluwalhatian. Wala kang kasing ganda, O Diyos, wala kang kapantay. Mahal na mahal kita, Panginoon. 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 So, medyo re-rest muna ako ng konti itong week na to. No, starting today. Pero salita pa rin ako ng salita. No? So, but yun nga, no, I decided, sabi ko, let's just ask somebody to preach today. No? And so, at least nasabi naman namin 2 weeks in advance, nakapag-prepare naman itong nasabihan namin. Although sabi niya, 1 month daw dapat. So, at kinakabahan pa rin hanggang ngayon. Pero pag tayo niyan dito, hindi nakakabahan yan. No? So, she doesn't need any more introduction kasi kilala na ninyo siya eh. Diba? She's very much a part of this church, no? Part of our family here. And some of you have heard her already. Narinig nyo na sila. Unless bago ka, maring hindi mo pa siya narinig na mag-share. No? But this woman is actually oozing. No? Nag-uumapaw yung kanyang faith. At talagang maraming pinagdaanan. And subok na subok niya talaga si Lord. And I'm sure when she delivers the message, mas lalo natin makikilala ang Panginoon. So, without further ado, no, welcome natin ang ating kapamilya. Part ng family ito eh. So, our sister, Maribeth Lausa, to deliver us the message today. Magandang umaga po sa ating lahat. Sino po dito excited? Alam niyo mga kapatid, every time na nag-change po tayo, dapat excited tayo. At dapat po may expectation tayo. Amen? Pumunta pa tayo dito, hindi lang karaniwan na sumasamba tayo o makikinisay naman Diyos. Wala na. Kailangan, tandaan niyo po na ang pinuntahan natin dito ay ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Amen? Siya yung nagbibigay ng blessing. So, dapat may expectation tayo. Amen? Sa samagang ito, pagpapalain tayong lahat ng Lord. Amen? Sige po, no? Pwede po ba tayo tumayo? Mag-pray lang po tayo. Yes, Lord. Lord, salamat po, Panginoon, sa glorious worship service, Lord, at na meron kami. Thank you, Lord, sa glorious worship, Lord God, na talaga naranasan namin, Lord God, yung pong presensya mo, Panginoon. Lord, napagpala po kaming lahat, Lord God. Salamat, Panginoon. At Lord, sumalang ito, Panginoon, humihingi po kami, Panginoon, ng mensahe, Lord God, na magpapalakas pa sa amin, Panginoon. Lord, magpapatibay pa ng aming pananampalataya. And Lord, isang mensahe, Lord God, na magpapagaling sa aming mga sakit at karamdaman. Kung may mga anak ka, Panginoon, na nangangailangan ng sakit at karamdaman, dalahin ko, Lord God, makatagpo ka, Panginoon. Katagpuin mo sila at makaramas sila, Panginoon, ng kumpletong kagalingan. And Lord, salamat, humingi pa kami ng mensahe na magbibigay sa amin ng ganap na kaligayaan. Lord God, at ako po, Lord God, nagkagamitin mo na magsasalita sa iyo sa mga ito. Lord, dumidepende po ako sa inyo. Hinihingi ko po ang kapuspusan ng iba ng Espiritu. Holy Spirit, ikaw po ang magsalita sa amin. Gamitin mo lang po ako. Lord, thank you. Alam ko po, Lord, by your grace ng Panginoon, kaya ako nakakatayo dito. Thank you, Lord. We love you, Lord God. Lahat po ng gagawin namin sa mga ito, Panginoon. Lord, ang aming hangarin, Lord God, nabigyan ka ng kalwalhatian at maitaas ka, Panginoon. Thank you, Lord. We love you in Jesus' name. Amen. Nakakalapo tayo. Sige po, ang pag-usapan po natin ngayon is about crisis. Ayan. PowerPoint po natin. Ayan, wala pa nito. Expect ka meron doon. Ayan, crisis. Ayan. Sino po dito may nararanasang crisis sa panahon ito? Ako lang. Sige nga po, sino yung may crisis na nararanasan? So, marahil yan para mas maintindihan natin. Yung mga crisis na nararanasan natin, marahil yan po ay may kinalaman sa health issue. May sakit ka. Amen?
isa sa mga mahal mo sa buhay, o ikaw mismo na-diagnose ka ng isang malubhang sakit at nangangailangan ng magastos at mahabang gamutan. Di ba crisis yun? Crisis po yun, di ba? Ano pa? Maaring yung crisis na pinagdadaanan natin ay may kinalaman sa pananalapi. Ayan o, talaga naman, yung ating kinikita ay kulang na kulang sa pangangailangan natin. Amen? O marahil alam niyo na yung mga due date, nandiyan ang mga kailangan bayaran ako, tapusan na naman, bayaran naman ng bahay, bayaran na naman ng tubig, ilan? Wala pa. O kaya, ang dami kong utang. Crisis yan, ha? Ako, ang dami kong utang. Ang dami mga cheque na kailangan ponduhan. Di ba? Crisis. Crisis. Totoo po yun. At minsan naman yung crisis na merong ka-relational. Tama? O yung mga, meron kayong di pagkakaunawaan ng iyong asawa o di pagkakasundo ng iyong kapatid. Okay, dito sa church, di ba? So, alam mo naman ang kaaway, palagi ang gumagawa ng gulo, di ba? Ang kaaway, pumunta niya dito para magnakaw, magnira. Sabi ng Bible, pumatay. Papatayin niya yung magandang relasyon ng mag-asawa, di ba? Guguluhin niya tayo. Yun ang trabaho ng kaaway. So, yan, no? Ano pa? Yung mga may business dito, di ba? Sobrang hina po ng business. Ako, ramdam ko po yun. Sobrang hina ng business. Nga talagang krisis. Minsan, yung benta mo hindi sapat sa expenses. Kulang na kulang. Krisis, di ba? So, yung mga krisis na talagang pinagdadaanan natin. At hindi lang yan, ang ating bansa ngayon ay nakakaramas ng krisis, di ba? So, ano yung krisis na pinagdadaanan natin bansa? Yung corruption, yung mga leader natin, bangayan, awayan. Ito po ba? At ang buong mundo, bilang sabi na sa ating bansa, buong mundo ay nakakaramas ng krisis. Di ba? Dahil sa gyera na nangyayari sa Middle East, di ba? Sa talaga naman. So, yung presyo ng langis ay tumataas. At dahil doon, so, bagamat hindi tayo directly nila-apektuhan ng krisis dahil wala naman tayo sa pinangyayarihan ng gera, pero ramdam natin ang malaking epekto nito. Amen, no? At hindi lang tayo mag-buong mundo. Pero tumataas ang bilihin, di ba? O di ba krisis yun? Kaya ngayon, kakarampot natin kinikita, hindi na sapat eh. Then ang taas ang talaga ng mga bilihin ngayon. Krisis, di po ba? So yan po yung mga krisis na mararanasan natin. Amen? So, teka lang po, ha? Bakit pa wala? Yan, sige po. Next, ano po? Ano po ba ang crisis? Dagdagan na wala po kasi yung kopya ko dito. Ewan ko ba? Nagkaganito po. Kanina, okay naman. Ay, nawala naman siya. Hindi, dito pa tayo. Dito na tayo eh. Lord, bahala ka na. Ano po ba ang crisis? Meron po ba tayo yung presentation natin? Kailan po, reset ko lang po ba yan? Medyo, wala yung presentation. Okay, nandun na po yung ating presentation. Ayan. So, ano po ba ang crisis? Kasi talagang kaaway, ayaw niya maintindihan natin kung ano yung crisis, no? So, ayan, manggugulo ang kaaway. Amen? Para hindi tayo papayag. Nawawala din daw po yung PowerPoint. Ay, okay lang yan. Ay, ewan ko ba, bakit ganito? Ayaw yata iparinig ko, tapos siya. Ito na nga ba, dapat talaga computer. Bakit kasi nilagay ito dito? Pati nga naman pa sa nawala. Sige lang po, antayin lang po natin. Sige, ano lang muna.
Wala po dito. Okay lang po, okay naman po eh. Yan, crisis. Yung second po. Ano po bang ibig sabihin ng crisis? Okay, meron po. Ayan. Ang crisis daw po, ay ito daw isang matinding sitwasyon o problema na nagdudulot ng matinding pigati. So, yan po. So, yun daw po yung crisis, no? Antayin lang po. Kasi iba nawala po talaga. 51 nawala. Parang nawala. Restart na. Sige po. So, ito daw po isang matinding sitwasyon o problema na dudulot ng matinding pigati, takot o stress. Pag sinabi natin matindi, parang extreme, di po ba? Acute, kumbaga pag may sakit ka, acute diarrhea, o acute yung ulcer, matindi daw po, no? So, yung crisis, talagang matindi daw yan na sitwasyon na dudulot sa atin ng matinding pigati. Nakaranas na po ba kayo ng crisis na talaga naman naranasan nyo sobrang pigati? Amen. So, siguro, yan yung mga crisis na namatayan ka, di ba? Sobrang pigati yun, di ba? Kaya matindi yung sitwasyon na yun, di ba? O kaya, nasunugan ka, di ba? Matindi yung crisis na yun, ha? Grabe yung takot na nararanasan mo, di ba? Tapos marami kang utang, di ba? O, ano pa yun? Hindi nai-stress ka, di ba? O, andoon yung pag-aalala mo, di ba? Next, please. Ano pa daw? Ang crisis din daw ay nagdudulot ng kaguluhan o kalituhan at biglang pagbabago sa buhay. Ito na yung karanasan na di tayo komportable. Ang isang magandang example nito ay ang isang Bible character na si Joseph. Joseph the Dreamer. Di ba si Joseph, noong hindi pa siya binibenta ng kapatid niya, malaya siya. Relax na relax ang buhay niya. Relax ang buhay ni Joseph nung panahon na talagang hindi pa siya binibenta. Di ba? Maginhawa ang buhay niya. Komportable siya. Malaya siya. Pero, di ba yung mga kapatid niya naiingit sa kanya? At nakita natin yung sitwasyon niya, mahal na mahal siya ng tatay niya. Kaya naingit yung mga kapatid niya. Anong ginawa ng mga kapatid niya? Mga inggit. Binenta siya. Tapos binenta siya bilang alipin. Pero yun mo, so nawala yung komportable sitwasyon niya. Di ba? Dati, komportable siya. At kasama niya mga pamilya niya. Hindi mo, nagbago yung sitwasyon niya. Saan siya napunta? Naging alipin siya. Napalalit siya. Di ba? Matindi. Crisis. Tama? Naranasan na ba natin yan? Hindi ba? Yung napahiwalay ka sa pamilya mo, yung nabilanggo ka sa kasalanan, hindi mo ginagawa, matinding crisis yan. Amen? So, yun ang naranasan niya. Sa isang karanasan, kapag may crisis tayo, ito yung isang karanasan, hindi tayo komportable. Ama? So, talagang naiba eh. Naiba yung sitwasyon natin. Next slide, please. So, bakit kaya maraming krisis ang buhay? Totoo po, marami po bang krisis ang buhay? So, ngayon pa lang, makita natin, no? Bakit sinabi natin maraming krisis? Oh, ngayon, nakabayad ka na ng upa mo. Eh, maya, bukas, umaanda na naman yung rent mo. Tama po? So, krisis, talagang maraming krisis ang buhay. So, ano niyo po, no? Ito po yung gusto ko na, minsan tinatanong, Lord, bakit meron yung krisis ang buhay? At hindi lang isa, bakit marami? Bakit minsan, Lord, no? Yung krisis pag dumating sunod-sunod? Di ba natanong? So, marami, Lord, ano po bang layunin mo? Bakit dumadanas kami ng krisis na to? Na kayo po, Panginoon, kayo po yung isang, thank you po yan. Andito na po. Kuya, thank you po. Ayan. So, ang Diyos na talagang masasabi natin, no? Siya ay isang mapagmahal at mabuting Diyos. Pero bakit hinahayaan niya pagdaanan natin itong mga problema ito? Bakit hinahayaan niya na magdusa tayo? Minsan yung pagtutusan natin, di naman natin gusto yun, di ba? Hindi tayo talaga yung gumawa, tapos nagdudusa ka mo lang. Sabi nga, naranasan natin yun. So, kaya nga, sabi ko nga, paano ba natin naharapin ang krisis ng buhay? So, paano po ba ang tamang pagtugon kapag naharapin ang krisis ng buhay?
So, ano po ba talaga ang layunin ng krisis? So yan po yung mga tanong na masasagot natin sa umagang ito sa pag-aaral natin ng salita ng Diyos. Amen? Next slide. Sabi dito, no? Sa 1:16-32, magdaranas kayo ng kapighatian sa mundong ito. Church, ipinagpauna na sa atin ng Panginoon na sa mundong ito, magdaranas daw tayo ng kapighatian. Amen? Totoo po? Totoo, di ba? So, binigyan na tayo ng Lord ng warning na sa mundong ito. Bakit? Alam niyo po kapatid mga bakit? Kasi po, naninirahan tayo sa teritoryo ng enemy. Ang maghahari po sa mundong ito ay si Satanas sa kanyang kampon. Kung ang Diyos ang naghahari sa sanlibutan ito, di payapa ang buhay. Di ba masaya? Pero ang Diablo, dahil ang Diablo ang naghari sa mundong ito, makakaranas tayo ng, nagkakaroon ng gera sa Middle East, makakaranas tayo ng mga gulo, di ba? Makakaranas tayo ng mga kapigatian, pagturusa. At ang ating Panginoong Jesus, di ba? Nung pumunta siya dito sa lupa, makaranas din siya ng sobrang kapigatian. Matindi yung paghihirap na inabot niya doon sa kusang kabayo. Tama po? Sobra po, talaga. Nauka lang naman yung likod, di ba? Yung hampasan-pasin ka, dura-duraan ka. Pag naaalala ko yun, Lord, bakit ginawa mo to? Alam niyo kapatid kung bakit? Kasi yung mga naranasan ng Panginoong Jesus, mararanasan din natin. Dahil hindi ito ang ating destination. Dadaanan lang natin ito. Tayo ay manlalakbay lamang sa mundong ito. Amen? Ang ating tunay na destination ay ang langit, kung saan nakakasama natin ang Panginoon. Amen? Yeah. Kaya mga kapatid mo, kung ikaw ay talagang makakaranas ka ng mga kapigatian, ayan po ay ipinangako na ng Diyos. Dahil siya mismo ay nakaranas na. Next slide, please. Ayan. Ano po ba ang kapigatian? Sino na yung isang kapigatian? Sabi ko sa inyo, sabi ni Lord, sa mundong ito makakaranas kayo ng kapigatian. Sa mundong ito makakaranas kayo ng pagdurusa. Ito, kung ikaw umidad ka na ngayon ng 70 years old, meron na po ba dito? Ang dami na pong pagdurusa na inabot niyo. Totoo po ba? Pagdurusa mula sa asawa. O kaya, dulot ng anak mo, makit ng bata na lumaki. Sobrang pagdurusa na inabot. Tama? Mga anak, huwag niyo naman pagdusahin na inyong magulang. Ano ba? Sabi ko, makakaranas kayo ng paghihirap sa mundong ito. Totoo po. Dito nahirapan. Parang nung isinilang ka, ikakampol mo ng hirap. Nalala ko po ng mga bata kami, talagang hirap. Mahirap ang buhay namin. Talagang wala kami nakain. Talagang bago makakain ka, ngayon ka sa mga tiyahin mo, at bago ka makabigyan, may katakot na sa mo, kakain ka mga sa mo. At pagtitisan yung hirap. At ganyan ito nangyari sa amin ng kakapatid nun. Ako pa naman yung tagahiram. Ako yung tagahiram ng bigas. At yung bigas na yun, 10 kayo magkakapatid. Naku, lugaw lang tayo. Lugaw ang makainin natin. Wala, asin. Ano nasan niyo yan? Naranasan po namin yan. Kasi sa mundo ito, makakaranas tayo ng paghihirap. Ano pa? Sa mundo ito, makakaranas ng pagdadalang hati. Tama? Naranasan nyo na mapagtaksilan. Di ba? So, pagdadalang hati. Di ba? Naranasan nyo na bang di ba? Sobrang sakit lang. Kaya nga, ano pa? Naranasan nyo na bang matutong? Oo. Lahat tayo nakaranas ng tutong. Kasi sa mundo ito, mararanasan natin yan. Sabi nila yan, pinakuna na yan. Makakaranas tayo ng kawalan. Sino dito nawala ng cellphone? O sino dito nawala na ng pera? Dami! Di ba? Di ba? Totoo yung sinasabi ni Lord. Sa mundo ito, makakaranas tayo ng kawalan. Makakaranas tayo ng kalungkutan. Ang daming lungkot na inaabot natin habang tayo nabubuhay dito sa mundong ito. Ano pa? Makakaranas din daw tayo ng kabagabagan, stress.
Ako nga na nakaraan talaga. Grabe. Yung stress na hindi ka makatulog. Mama, ako umaabot sa akin yung pag nakita ko yung problema. Sabi ko, mama, yung problema ko sa relationship. Di ba? May kailangan sa relationship. Di ba talagang, kung hindi ka makatulog. May-stress ka. Tapos yun, makakaranas ng depression. Sa mundo ito, mararanasan ba po natin yan? Amen? Amen. Ayan. Next. Ayan. So sabi ko nga, bakit maraming krisis ang buhay? Sasagutin natin ito ha. So nawa, maintindihan natin ito. Para kapag dumating na yung krisis, yung mga problema, huwag tayong mabibigla. Huwag tayong masusurpresa. Bakit? Dahil ang krisis ay bahagi ng ating buhay. Amen? Habang tayo daw ay nabubuhay, kakambal na natin ang problema. 2 tao lang tayo walang problema. Ang una, below 6 feet. Patay ka na. Di ba? Anong problema? Ang pangalawa, ayaw niya naman siguro, no? Yung nandun sa mental hospital. Wala na silang problema. Kasi, pero habang tayo ay buhay pa, mga kapatid, kakambal natin ang problema. Amen? So, yun po yung sabi kong Bible kakambal natin ang problema. Ang buhay daw natin ay teleserye ng problema. Ano ba? Hindi pa nga natatapos ang isang problema, meron na naman. Tapos kung isang sabay-sabay. Sabi mo, talagang sabay-sabay yung problema. Amen? So, kasi nga sabi ni Lord sabi mo, ganito, makaranas sa inyong paghatian. Ayan mga kapatid, kapag may problema kayo, bahagi ito ng buhay. Bahagi na ng buhay ang problema. So, hindi na tayo dapat magtaka. Amen? Huwag tayong tatakbo sa problema. Amen? So, huwag yung tatakbuhan yung mga maniningil sa inyo, ha? Wala yung tatakbuhan Next slide, please. Yan, sabi dito. Ngunit lakasan niyo ang inyong loob. Sabi ni Lord, ngunit lakasan niyo ang inyong loob. Napagtagumpayan ko na ang sanmabutan. Church, kapag... Sabi na natin palang ang sila. Pag umaharap tayo ng problema, ang sabi ni Lord, lakasan ang loob mo. Lakasan natin loob natin. Bakit? Kasi kapag hina-hina ang loob natin, wala. Pag yung mga, alam mo yung mga mahihinang loob, yung mga nagtatapang-tapangan, kabigat, pag may problema, sana, paanin na lang natin ito sa mabuting usapan. Ano po? Ganyan na lang nila, dilaran, okay ya. Okay, tapos na, ano pa rin man ang problema sa nakipaulo ng gusto ang pera. Okay ya, ano ka na? Putangan tayo sa TV, tinatakaan siya ng problema. Amen. Diba? Pero dapat tayo mga Kristiyano makatapang. Malalakas ang loob natin. At yung lakas ng loob na yun, hindi dapat yan ang gagaling sa sarili natin. Dapat nang gagaling yan sa Diyos. Amen? Kasi kung sa sarili mo lang lakas yan, yung lakas ng loob na mapapagod ka. Amen? Mapapagod ka. Pero kung sa Lord galing yung lakas, isusustain ka ni Lord. Amen? Sabi nga ng Bible, ang Diyos ang ating lakas at kanungan. Amen? Siya ay handang saklolo sa lahat ng kaguluhan. Amen? Pangako ng Diyos yan. So, kay Lord tayo aasa. Amen? Kay Lord tayo mangangon mo. Sa kanya tayo kukuha ng lakas. Amen? So, church, hindi natin kaya. Hindi natin kaya ang mga problema. Lalo na pag mga dagok. Like naman sabi ito yung mga dumating sa'yo, mga dagok talaga. Hindi mo kaya. Pero kung kailangan lang talaga, lakasan natin Lord. Amen? Dahil ang ating buhay, ang dami mga challenges. So, pangako niya, dahil napagtagumpayan ni Lord ang sa libutan, mapagtatagumpayan din natin. Amen? Next slide, please. Ayan, sabi niya, tandaan mo ang bilin ko. Magpakatatag ka, lakasan mo yung loob. Huwag kang matatakot o mawawala ng pag-asa sapagkat akong si Yahweh na iyong Diyos ay kasama mo saan ka man pumunta. So, ang talatag
bang ito po ay sinabi ni Lord kay Joshua. Tama? Diba? Sabi niya, kasi namatay na si Moises, tapos sasakupin na nila yung lupain na pangako sa kanila ni Lord. Kaya sabi niya, magpakatatag ka. Huwag kang mawawala ng pag-asa. Sabi niya, lakasan ang loob mo. Akong si Yahweh kasama mo. Saan ka mang pumunta? Church, tayo rin. Ito rin ang pangako ni Lord. Na kapag tayo ay nakakaranas sa mga laban, yung mga kalaban tayo, di ba? Yung kalaban, hindi tao, yung problema. Ang tinutukoy natin dito, no? So, kailangan matatag ka. Lakasan mo ang loob mo. Huwag kang matatakot. Huwag tayo matakot. So, huwag tayo magpapadaig sa takot. Huwag tayong panghihinaan ng loob kapag naman tayo sa problema. Amen? Ako na itong nakaraan, talagang doon sa hardware, no? Parang meron, alibay ko na talaga ng Lord na itong hardware. Tapos talagang ang hina ng benta, sa daming check, na yung bayarin. Tapos may sumutpot pa na isang hardware na parang malakas siya kasi natakot talaga ako. Tapos nakita ko yung sales namin, bumagsak talaga. Kasi sobrang baba doon ang kabila. No? Kailangan makipag-competitive tayo, sabi ko sa anak ko. Tapos yun, parang humihina siya. Alam niyo yung ginawa ko. Talaga doon ako na-stress. Doon ako talaga, nag-aalala ako, Lord, paano ko pa sasahurin itong 12 taong ito? Ayoko namang paalisin. Ayoko namang, talagang, alam niyo mga ako talagang, pupunta lang ako sa isang sulok na nananalangin ako, Lord, bigyan ako ng lakas ng loob kung anong dapat gawin. At alam niyo po, kaya nangyari, talagang, kasama natin si Lord, sabi ko, everyday, talaga po, dahil doon, na-stress talaga ako. Ano kayo, mga tao ko? Ito'y alas 7 ng umaga, gigising na ako niya. Basta 7 to 7:50, uupo na kami sa harap. Uupo tayo sa harap. Kailangan natin ng Diyos eh. Amen? Sino kayo hingi ng tulong? Say, Lord. Talagang ipakita mo na, Lord, kailangan namin, samahan mo kami dito. Alam niyo, talagang siguro, isang buwan na higit na ginagawa. Na nag-gather kami doon. Ano kami, 10 kami. Tapos yung mga kapitbahay namin, gusto ko rin sumama dyan. Hindi ka nasama na kayo. Sumasama sa ano. Hindi ka bago tayo mag-umpisa ng araw, mag-pray tayo. At talagang nag-pray kami, talagang papahagak mo sa kanina ng Diyos. Tapos yun, nakita ko na pagkatapos nun, ang gaan na, wala na yung takot. Sabi ko, Lord, salamat ha. Bibigyan ako nila ng takot. Nakita ko nag-increase ng sales. Kasi sinabi ko sa mga tao ko, kailangan natin nanginili, tulungan niyo ko. Ha? Kailangan yung mga customer natin, napipli sa atin, matutuwa sila sa atin. Pag dinkuyuan nyo sila na maayos, okay na din. Kaya kinakausap ko sila. Tapos, yun, na-develop na rin. Talagang, siguro 1 month na po namin ginagawa. Nag-pray kami, tapos nakita kami ng kapitbahay. Mag-play naman kami. O sige, welcome po. Lati na ako. Tapos yung mga yung mga nararamdaman kong stress pa lang nawala. Hindi pa naman, nandun pa rin yung problema. Pero malakas ka. Ramdam mo, bakit? Kasi si Lord, siya nagpapalakas sa'yo. Amen? So, yung naranasan ko talaga yun. Amen? Kaya, natin si Lord. Amen? Mga kapatid, ano man yung mga laban na hinaharap niyo? Ano man yung mga matitinding sitwasyon na meron kayo? Nagdurusa kayo dahil sa crisis na yan. Mapit lang kay Lord. Amen? Mapit lang kay Lord. Palalakasin tayo ni Lord. Talagang naranasan ko yun, lumuluhod na ako kay Lord. Nangyayala na naman ang loob ko eh. Lalo pag nangarap yung mayingin, tapos wala ko mag-isang sinura ko ng cake. Sabi ko nga sa anak ko, ito mga nakaraan, ano ko lang talaga, o totoo ko lang. Dapat may cake, isang papasok, 500,000, ang kukuha mong pera, 100 lang. Sabi ko, saan naman nakukuha ng 400? Salamat sa kapatid ko na papautang sa akin. Ewan to ano may si State na talagang siya yung tumutulong sa talagang ayun, tapos yung bandang huli, okay na. Napansin ko na wow, nakukuha ko na yung check, hindi kapasa akong 500. Wow, meron akong 400, sandaan na lang. Talagang everyday battle. Pag ba't ba ako napasok dito sa business na to? Sobra palang hirap. At
sobrang dumi, may kailangan pang ayusin, pero nararanasan ko yun. Pero sabi ko, Lord, ito yun eh. Ito yung sabi ni Lord na sa mundo ito makakaranas tayo ng crisis. Amen? At tandaan natin, yun lang, kasama natin si Lord. At pagkasama mo si Lord, you plus God is majority na doon. Panalo na tayo. We are on the winning side pagkasama natin si Lord. Amen? Dahil sasamahan tayo ng Panginoon. Next. Yan. Yan. Sabi nga ng Bible, di ba? Ang buhay daw ng tao ay sagana sa hirap. Sabi nga, maraming hirap eh. Totoo? Totoo po nanay po, eh? Church. Sabi dito, ba't nang tiisip lungkot na dira? Dati na ba naman? Totoo po. Alam niyo po, no, yung mga krisis na nararanasan natin, may dalawa lang daw yan na pinagmumulan. Amen? Yung una, self-inflicted. So, ito daw po yung mga wrong choices mo na ginawa mo sa buhay. Yung mga wrong decision mo. Halimbawa, ikaw, estudyante ka. Exam, nag-Facebook ka. Pumunta ka sa barkada. Nabagsak. Repeat! Diba? Diba? Ano pa? Mga wrong decision. Inuna mo ang luho. Gusto ko yung bagong cellphone. Ito pang bayad na yan ng bahay. Pang bayad ng rentang bahay yan. Yung budget mo yun, isang buwan. Ang ganda ng cellphone eh. Ginamit yun. Ayan. Tuloy na dumating na yung maniningit at bago-tago. Nangunta ka na tuloy na saan ka magpunta. Wrong decision. Tama? So, sariling gawa mo. Kaya, minsan, bakit kasakit? Ako minsan naranasan ko po ng ospital. Kasi nung araw, ang kinakain ko, chichirya, tapos inip ako ng coke. Binabot ko, bato sa bato. Bato sa bato, inabot ko. O, di na ospital pa, ng QTI pa, ilang araw sa ospital. O, kailangan pang operahan, pero ang makakatuwa, no? Lumapit ako kay Lord, Lord, ayoko ng operasyon. So, talagang nag-pray ako, sabi niya, kasi yung bato ko po kasi, andun sa ureter, ba? Yung pinagdadagyan ng igit. At alam mo, doon, 16 mm. Talagang inuutusan ko yan. Tapos, ng mga panahon na yun, kailangan ko talaga ng Lord, ang kagalingan. Lagi ako nag-pray kay Lord. Sabi ko, Lord, ayoko ng operasyon. Sabi ko, kailangan mahulog ito. Alam niyo po, 2 weeks. Lord, 2 weeks ha? Sabi ng doktor, 2 weeks eh. Ano 2 weeks? Bagsak siya. Talagang makita ko. Di ba? Pwede ng Diyos? Di ba? Oh, bagamat. Andiyan yung hirap. Pero, kasamahan tayo ng Diyos. Tutulungan tayo ng Diyos. Ililigtas tayo ng Diyos. Amen? Ba't nagtiisin lungkot na pinaranas? Ang isa ko sa Bible character na talaga namang matindi rin yung pinagdaanan si Job. Amen? Talagang sa loob ng isang araw, nawala ang lahat ng kabuhayan, nawala ang lahat ng kayamanan, di po ba? Tapos, nagkaroon pa siya ng, namatay pa yung 10 niyang anak, tapos nagkaroon pa siya ng mga bukol sa buong bahagi ng kanyang katawan. Isang malalang sakit, sabi ng Bible. Amen? At makita natin na noon, kaya nga nasabi niya ito eh, sobrang hirap ang inabot niya. Dahil nasabi niya ito, ang buhay ng tao, si Job, ay sagana sa hirap, ba't nagtiisin, lungkot at dinaranas. Nasabi niya ito yan. At dahil sa karanasan niya. Pero nakita naman natin, sabi nga kanina, 2 po yung pinagmumulaan ng ating crisis, self-inflicted, at yung pangalawa, test of faith. At yun po yung nangyari kay Job. So, pinasya ni Lord, sige, pinasya ni Lord. At sabi ng Bible, hindi nagkasala si Job. Bakit? Sabi ni Bible, ni Job, hubad akong dumating sa mundong ito, hubad akong aalis. Purihin ng Diyos. Sabi niya. Tapos ano pa sabi niya, bakit? Mabubuting bagay lang ba ang tatanggapin mo mula sa Diyos? Yung bang masama, hindi na tatanggapin? Sabi niya, at hindi nagkasala si Job, sabi ng Bible. Mga kapatid, nung minsan, pag nakahiram tayo ng asawa, at pinahiram ka ng 20 taon, at ngayon nabawian ka, huwag kang magtampo sa Diyos. Kasi mawalang tao, kapag nawalan, kala mo kanya na, pag nawalan, magtatampo na sa Diyos. Tama?
Alam niyo pa, alam na rin naman ng aking mga husband ko eh. And his permission, nalito na, okay lang ha, sabi. Sabi ka sa kanya, ako, nung talaga nawala siya sa amin, sabi ko nga, nung medyo nalilito yung utak niya, naliligaw ng landas. Mga kapatid, naliligaw po ng landas ang tao. Amen? So, kaya kung naligaw yan, hintayin nyo natin, pagpalalangin pa rin natin at hintayin natin bumalik. Ibabalik din naman ni Lord. Alam niyo nung nawala talaga siya, sobrang, kasi very dependent ako sa asawa ko. Sobrang love na love ko yun. Wala na. Pero hindi na masyado. Ano sinabi yung love ko? Sabi siya, kaya dati siya eh. Ay ngayon, hindi na, Lord. Nagpapagisip ka naman namin si Lord. Kasi si Lord na ang nangalawin ako sasaktan eh. Kaya mga kapatid, sabi ni Lord, bakit natin siya, bakit yung si Lord di talaga tayo sasaktan? Amen? Minsan yung ating mga mahal sa buhay, hindi naman sinasadya, sasaktan kami lang. Diba? Anak na natin yan, asawa natin yan. So yun ang nawala talaga siya sa akin. Alam mo, sabi ko rin, dahil dito kay God, Lord, pinahiram mo ako. Sabi ko, dinilang din ako 20 years, naging masaya ako sa kanya. Sabi ko, Lord, salamat, 20 years, naging masaya ako, nakasama ko ang asawa ko. Ngayon, Lord, nawala sa makabilang bahay. O sige, Lord, salamat ka rin. Pangihing ka. Church, makakatagpo tayo ng kasagutan sa salita ng Diyos. Amen? Ay, nagagawin, naiiyak ka niya, magmumukmo ka. Dapat laban. Tama? Dapat pa rin. Tuloy ang buhay. Nakasama Lord mo. Kasama mo si Lord eh. At pagkasama mo si Lord, hindi niya hahayaan na paglaruan ng Satanas. At alam niyo po ba, no? Ang favorite playground ng kaaway ang ating dandanin. Subukan niyo po. At ang aking isipan, yan yung favorite playground niya. Bubugayin ka niyan. Ng mga panahon na yun, talaga naman, grabe yung pangdaraya na ginagawa sa akin ng kaaway. Mga kasinungalingan niya, mga panili lang. Alam niyo po kung ginagawa ko nun? Ano? Wala talaga. Ayan. Alam niyo po kung ginawa ko nun? Laman lang po ako ng church. Doon po talagang, kasi tayo kung papahiya tayo. Paano nakahiya, di ba? Hindi mo naman kasalanan eh. Kasi nga, bahagi yan ng buhay. Amen? Bahagi yan ng buhay eh. Kahit ayaw mo nangyayari sa iyo. Yung nangyari, tanong ko din naman, di naman niya sinasadya yun eh. Akala niya, okay lang. Kaya mga boys ha, payo ko sa inyo. Kung matutok sa kayo, huwag kayong bumigaan. Kasi, masasaktan niyo si Lord, masasaktan niyo asawa niyo, masasaktan niyo yung mga anak niyo, masasaktan niyo yung ibig yung sariling pamilya niyo. Kaya, please, ha? Kaya dapat tayo, laman tayo ng sindahan. Amen? So, noong mga panahon na yun, kwento ko lang, alam niyo kung ginawa ko, lagi lang ako sa church. Tapos sa usap ko lang lagi yung pastora ko, sa kanya ako sinasabi, Church, kapag may problema kayo, kailangan niyo ng pastor niyo. Kailangan niyo mga kapatid, doon ako kumuha ng lakas. Ayaw akong pumunta sa iba, kasi sa'yo mo ng kalam, diba? Tapos, ako sabi niya, hindi ka, palitan mo! Okay ba? Ang laki pastora. Tapos sabi niya, hindi ka, punta tayo sa pastor retreat. Sige, sama ako. Sama lang ako nasama kay pastor. Talagang babad lang ako. Tapos sabi niya, ate, mag-preach ka. Pastora, sabi kong kalagaya ko, mag-preach ka. Minsan, may nagsabi ka sa akin, preach ko na mga yung buhay mo. Yung pamilya mo ka, di maayos na. Sabi ko, anong gagawin ko? Maayos naman ako eh. Kaya dumaan eh. Di ba? So, ginawa ko lang, sabi ko, ano lang, sige Lord, ko yung pinapagawa mo gagawin ko. Tapos si Pastora Marvick, binigyan talaga ako ng maraming responsibilidad. Sabi, mag-preach ka every Sunday. Naku, na ako mag-preach. So, yung dalang-dalang ko, yung galit sa puso ko, yung mga problema sa paligid, hindi ako makinig sa inyo. Kailangan ko mag-aral eh. Kailangan ko mag-focus ko. Kasi hindi ako sasama ni Lord. Kapag hinayaan ko yung inis, galit sa puso ko, yung mga negatibong emosyon, pag hinayaan mo yan, negatibong kaisipan, hindi tutuwa sa Lord. Tama? So, ginawa ko, puro lang ako church. Church na, puro kay pastora. Meron ako narinig, pinag-usapan ako, ina-ignore ko lang. Lord, nandito ako. Kailangan mo ng tapang para harapin yan. Kailangan mo ng lakas ng loob.
Amen, tayo mga Kristiyano, dapat matatapang tayo. Amen, hindi tayo nagpapapigil. Eh, may problema ako. Eh, dahil nangyari, pipigil ka na, hindi ka na ating ng church. Dapat hindi ganun. At bago ano ba, dapat nga eh, lalo kung may problema, lalo kang pumunta kayo. Amen? Next slide, please. Ayan, sabi ng Bible, wala pang pagsubok na dumating sa inyo na hindi nararanasan ng lahat ng tao. Dapat ang Diyos at di niya papahintulot na kayo suburin ng higit sa inyong makakait. Sa halip, pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang mapagtagumpayan iyon. Church, yung mga nararanasan natin ngayon, yung mga pagsubok, yung mga krisis na meron tayo ngayon sa buhay, naranasan na yan ng ibang tao. At sabi ni Lord, binigay ko yun sa iyo, anak, kasi kaya mo yan. Ako nung una, hindi kaya yan. Talagang napasahin. Pag dumadating yung matinding pagsubok, ay, nandala akong kaluhog lang ako kay Lord. Iiyak na ako ng iiyak. Alam niyo, isa sa mga talagang grabe effect, sobrang yung mga anak ko nag-rebelde. Ito yun kaya ito, payo ko rin po sa mga tatay. Please, kasi apektado talaga ang anak. Lumalay sa mga anak ko. Nag-isa ako. Yung Pasko, hindi ako nag-isa. Nag-isa ako, pero hindi ako natatak kasi kasama ko sila. Kahit nag-isa ako. Hindi ko maintindihan eh. Yung mga anak ko, naiintindihan ko rin yung naramdaman nila. Pero sabi ko nga, Lord, pinagkakatuwala ko po sa yung anak ko. Pray lang ako na pray, wala akong magawa. Church, kumisan dumarating ang panahon na wala ka lang kayang gawin eh. Limitado na yung kakailan mo. Talagang kay Lord na lang tayo aasa. Amen? At nakamahasan ko yun talagang tingnan naman natin ngayon kung ano yung ginawa ni Lord. Ngayon, okay na kami, go na kami. Amen? Sika, naman po ang Diyos. Mga kapatid, tumugon lang po tayo ng tama kapag dumarating ang mga krisis na yun. Amen? Tamang pagtugon sa krisis. Next po, please. So, number 2. Ang krisis ay ginagamit ng Diyos para maisakatuparan ng kanyang layunin. Church, meron palang layunin ng Diyos. Kaya tayo nakakaranas ng krisis. Amen? So, naalala niyo po ang mga Israelites. Diba? 400 years po silang nag-stay sa Egypt. Tama ba? At nandun sila, for 400 years, wow, relax na kasi nagkaroon sila ng favor kasi ginawa ni Joseph sa mga Egyptian. So, nagkaroon sila ng masaya yung buhay nila doon. Komportable sila doon, diba? Relax yung buhay nila habang sila nasa Egypt. Tama? Sa kalendaryo ng Lord, mga anak ko, 400 years na. So, kailangan nyo ng lisanin ng Egypt. Kailangan nyo nang pumunta sa promised land. So, anong ginawa ni Lord? Anong ginamit niya? Krisis. Ang ginawa niya, nag-upo siya ng isang paraon na mabagsik ng galit sa Israelites. Ang ginawa ng paraon, pinahirapan ng mga Israelita. Sinikid niya ang karapatan nila. Di ba? So, pinagkatrabaho sila sa pilitan na walang sahod. Pinagdusa talaga sila. Diba? At sa talagang yung kanilang sitwasyon doon ay matinding kapighatian. Sabi ng Bible, diba? Matinding paghihirap yung naranasan nila. Church, kung hindi sila nakaranas ng hirap doon sa Egypt, alas kaya sila? Hindi. Diba kaya? Nag-aral natin yung places daw, tatanggalin kasi ang comfortable ng sitwasyon ay yung comfortable ng kalagayan, di ba? Tatanggalin kayo. So, tinanggal sila doon. So, ang ginawa ni Lord, so, hinayaan ni Lord na dumana sila ng krisis. At dahil doon, anong ginawa nila? Tumawag na naman sila kay Lord. Humingi na naman sila ng tulong kay Lord. At, sinulungan na naman sila ni Lord. Mga kapatid, kapag may krisis tayo, dahil yung salisa sila, hingi lang ng tulong kay Lord. Lapit lang kay Lord. Amen? So, tapos, ano nangyari sa kanila? O sige, alas na sila. Yun yung sinasabi ko mga kapatid. Kaya nangyari yun para maisakatuparan yung layunin ng Diyos. Kasi ang layunin ng Diyos ay dalhin sila sa lupang pangako. Amen? At krisis po yung naging proseso ng Lord para makarating sila doon. Tama? Ay, blessing ang krisis. Di ba? Sabi nga sa inyo, ituloy natin na ang problema ay blessing.
Mamaya, mas maintindihan po natin. Amen? So, naging blessing yung pwede sa kanila. So, dahil doon, talaga naman, habang naglalakbay sila, makaranas din sila ng maraming krisis. Papunta kong promise land, may mga krisis po tayong pagdadaanan. Amen? Next verse, please. Sabi ng Bible, ang lahat ng pangyayari sa daigdig ay nagaganap sa panahong tinakda ng Diyos. Sabi ko nga, may sariling kalendaryo ang Diyos. At kapag tayo mo na umalis ka sa comfort zone mo, so, kailangan mo lang lumabas na. Naalala niyo po ba ng 2020, bago mag-pandemic, wow, diba ang sarap-sarap ng buhay nun? Diba? Parang very comfortable ang buhay. Diba? Parang ang gaan-gaan, ang days, ang lakas ng kita mo. Diba? Yung routine mo, yung daily routine mo nun ay parang magaan. Ako nun talaga. O, pagkatapos tinda, magmumol na, kakain na sa labas. Kasi sapat-sapat yung kita eh. Diba? Hindi nyo talagang nagkasama-sama tayo. Diba? Lumalabas. Tapos mura pang bilihin mo. Sabi ni Lord, ayun na. Masyado na kayo masaya. At alam niyo ba, ang mga tao, kapag nananagana ang buhay, maraming tao, nalilimutan ng Diyos. Tama? Nalilimutan ng Diyos pag masagana ang buhay. Kaya ang gagawin ni Lord, nalilimutan mo na ako, anak. Pagdadala na kita ng crisis. Pero kahit, parang timing din yun, talaga. Nasa ano na ni Lord din, sa kalendaryo niya na kaya nakaranas tayo ng crisis, di ba? Nakulong tayo, dati malayo tayo, di ba? Di ba? Dati komportable tayo ngayon. Nawala tayo dun sa comfort zone natin. Nakulong tayo, di ba? Di ba? Imamahal natin sa buhay, nakatikim pa ng, nagkasakit sila, di ba? Ng COVID. Oo nga, nagkasakit na nun. Naku, talagang matakot tayo, na-stress tayo, di ba? At makita natin, hindi lang sandaling panahon, talagang years, di ba? 2020 na 2023, di ba, meron pa. Nakalaya-laya lang tayo ng 2024, 2025 na. Tapos ito na naman. Sa kalendaryo ng Lord, naman, another crisis na ng pagdadaan ng buong mundo. Ayan, nagkaroon na naman ng guerra. Kaya, next slide please. Walang anumang bagay na nangyayari na hindi sa kapahintulutan ni Yahweh. Mga kapatid, huwag tayong magtampo sa Lord, huwag narin tanungin ang Lord. Siya po rin ay Diyos, tao lang tayo. Amen? Alam niya ang kanyang ginagawa. He's an all-knowing God. He's a powerful God. Alam niya. May mga plano siya na hindi natin maintindihan. Amen? So, ito na naman. Meron naman tayong crisis. Diba? At nakaranas naman tayo ng matinding kapigatian, matinding pag-iiba. Amen? So, at ramdam na ramdam natin yun, yung taas ng bilihin. So, ano yung pangalawa? Sabi kanina, ang crisis ay ginagamit ng Diyos para maisakatuparan ang kanyang layunin. Amen? So, next, please. Sabi ng Bible, no? For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future. Sa Tagalog po, please pwedeng pakibasa. Tagalog. Ayan, sige pakibasa po. Ang talatang ito ay ipinahayag ng Diyos nung ang mga Israelita, sila ay nakubkub ng Babylon sa hari ng Nebuchadnezzar. Tapos binihag sila, dadalhin sila sa lugar na sa Babylonia. So tapos sasabi niya dito na, pagkat batik kang lubos ang plano ko sa inyo, mga plano hindi kasasama, hindi para sa inyo kabubuti. Ito'y plano magdudulot sa inyo ng kinabukasan. Puno ng pag-asa. May sense ba? Lord, andito kami, bihag kami, tapos dadalhin kami doon. Tapos sasabihin mo, Lord, parang hindi natin maintindihan. Diba? Kasi hindi natin maintindihan yung plano ng Diyos eh. Diba? Tandaan natin makapit ang kaisipan ni Lord, hindi natin kaisipan. So,
may limitado yung ating kaisipan, pero kay Lord. Ang tinitingnan niya, parang ganyan lang doon yan, may mga picture yan. So, yung mga picture, dito ka ngayon. Hindi mo pa nakikita to eh. So, ito pa lang yan. Di ba? Kung titingnan natin yung kasaysayan, ibalik naman sila eh. Pero, kailangan nilang dumaan sa mga krisis. Di ba? Kailangan nilang maging alipin. Maging alipin din naman sila doon. Di ba? Nawalay sila. Nawala sila sa kanilang sariling bayan. Nagkalawatak-watak sila. So, sometimes, nararanasan natin yan, di ba? Diba? Nararanasan natin kapag may krisis, ayan, nawawalay tayo sa mahal natin sa buhay. Makakaranas tayo ng iba't ibang kapigatihan. Pero, yung proseso na pagdadaanan natin, hinahayaan ng Lord na daanan natin yun. Kasi yan ay para sa ikabubuti natin. Amen? Amen. Sige po, next. Sabi dito, trust God's plan even when you don't understand. Tiwala lang tayo kay Lord. Lord, bakit ito pinagdadaanan? Sige, Lord, pipiliin ko magtiwala sa iyo kahit hindi ko na intindihan. Amen? Next. Ayan. Pangatlo po. Ayan. Bakit maraming krisis ang buhay? Dahil ang krisis ay ginagamit ng Diyos para sa paglago ng ating buhay espiritual. So, krisis din daw ang gagamitin ng Diyos para tayo ay lumago sa ating buhay espiritual. Pero pag may sakit ka, wala ka ng choice, hindi lumapit sa Lord eh. At alam niyo po ba, nangyayari daw yung malaging na panalangin, talaga na may pagluha at pagsusumamo, andun yung mahabang pag-i-spend mo ng time sa prayer kapag meron kang matitinding problema. Tama? So, napapalapit ka kay Lord. Kaya, ginagamit yan ng Diyos para mapalapit tayo kay Lord. Amen? So, kaya, ang sabi ko nga, ang crisis ay blessing. Alam niyo, pag may crisis po ako, talo si Satanas. Sabi ko, Satanas, talo ka naman. Binigyan mo naman ako ng problema, ha? Wala akong gagawin kundi lumuhod ng lumuhod sa Diyos. Kaya kapag may crisis ako, lumuhod lang ako lumuhod kay Lord. Kasi, sino nakasama sa'yo pag may problema ka? Sino lang naman talaga eh. Amen? Papayapain niya yung puso mo, papayapain niya yung kalooban mo. Amen? Ibigyan ka nga naman hindi natulog. Wala kasi kanya. Lumapit lang tayo sa Kanya. Kaya, yan ang ginagamit ng Diyos, no? Yung mga krisis na yan. Kaya, blessing yan, sabi ko nga eh. Amen? So, next, please. Sabi niya, ito'y dapat niya ikagalak. Kahit na maaaring magdanas muna kayo ng iba't ibang pagsubok sa loob ng maikling panahon, ang gintong nasisira ay pinaparaan sa apoy upang, so mga kapatid mo, so ikagalak daw natin kapag tayo nakakaranas ng mga iba't ibang pagsubok. So ang tamang pagtugon kapag may pagsubok ka, maging masaya ka. Magdala ka. Ha? Magdala ako. Dami-dami ka ng problema. Sabi niya, bakit? Kasi pag hindi po kayo naging madala, hindi po kayo naging masaya, may tendency na magreklamo kayo. May tendency na magtatampo kayo sa Diyos. Tama? May tendency na manimusik ka. Ikaw kasi eh. Kaya ganito eh. Kaya ang gusto ni Lord, may kagalakan tayo sa puso kapag dumadaan tayo sa pagsubok. Yan ang una. At kapag dumadaan tayo sa pagsubok, happy to next, please, tapusin na natin. Ang gintong nasisira ay pinaparaan sa apoy upang malaman din talagang dalisay. Gawin din naman ang ating pananampalataya ng higit na mahalaga kaysa ginto ay pinaparaan sa pagsubok upang malaman kung ito'y talagang tapat sa gayon kayo papupurihan, dadakilain at pararangalan sa araw ng mahayag sa Jesus. Amen? So, para ba yung ginto eh? Alam niyo ba yung faith natin, inhalin tulad sa ginto? Ng ginto, para maging purong ginto siya, kailangan talagang apoyan yan. Diba? At makikita natin magpuproduce siya ng pure gold. So, ganun daw natin yung faith natin. So, dadaan talaga tayo sa matitinding pagsubok para mag-produce siya talaga ng pure faith. Ay, test talaga tayo. Ang test kasi, nahayaan ng Diyos yan para tayo daw ay maparangalan. Amen? If you pass the test, kapag may test, dapat nito ng Lord. Ang test kasi
Kasi opportunity din eh. Para lumago ka sa iyong faith. Diba? Opportunity din yan para meron kang, para mabigyan ka ng reward. Nalamin niyo yung mga bata? Yung mga bata, katapos ng graduation, di ba? Talagang nag-aral sila, puspusan sila. O pagdating ng graduation, o kaya pag after that, at the end of the school year, may mga reward sila. May mga award yan. So tayo din, mga kapatid, kapag may test tayo, tandaan natin, test yan eh. So meron yang kailangan na ipasa mo yan. Pagsusulit yan eh. Pagsusulit nga lang ng ating buhay, ng ating pananampalataya. At pag naipasa mo yan, wow, you will get high grades, diba? Tayo din. Kaya nga po mga kapatid, para tayo ay talagang maipasa natin yung test ng buhay, kailangan alam natin yung salita ng Diyos. Ituturuan tayo kung paano ang tamang pagtugon sa salita ng Diyos. At ang number 1 niya, next verse please. Ayan, mga kapatid, magkala kayo. Lagi ko sinasabi ni Lord, kapag may pagsubok ka, tumawa ka. Tama yun. Alam niyo ba, may sense yung sinasabi ni Freddy Aguilar, tumawa ka. Ito yun. Kapag may pagsubok ka, tawanan mo. Namo, kaysa malungkot ka. Kasi pag di mo tinawanan niya, malulungkot ka. Tama? Sasabihin, kawawa ka naman. Sabi ng kaway, kawawa ka naman. Kakaroon ka ng self-pity. Tatanungin, magtatampo ka sa Diyos, magtatampo ka sa buhay. Amen? Ay, tandaan niyo po, ang pagsubok ay opportunity para ikaw ay lumago. Alam niyo, iba po kasi yung ni Lord eh. Iba po yung kanyang standard eh. At dahil siya ang Diyos, dapat sumunod tayo. Amen? Kaya sabi niya, magdala kayo. Dapat yung malaman na napapatatag ang ating pananampalataya sa pamagitan ng pagsubok. Amen? So, kapag may pagsubok tayo, opportunity to para tayo lumago. Amen? Next po, please. Ayan. Sa ito, alam natin ang lahat ng bagay ay gumagawa ang Diyos para sa ikabubuti na nagmamahal sa Kanya. Sila mga tinawag ayon sa Kanyang layunin. Amen? So, ito po yung layunin ng Diyos sa atin. Sa bawat isa sa atin, may kanya-kanyang layunin ng Diyos. Kaya kapag dumating yan, yung pagsubok, at ito lang ang tanong, ito lang ang dapat natin. Lord, ano po yung gusto mong matutunan ko dito? Amen? Kasi isang apops day ng pagsubok ay talagang maging kawangis tayo ni Kristo sa ating pag-uugali. Sa ating pamumuhay. Kailangan maging kawangis tayo ni Kristo. Kasi madidevelop yung character ni Christ sa buhay natin. Amen? Kaya nga yung magpasalamat ka agad. Character ni Christ yan. Di ba? Yung maging masaya ka pa rin. Yung mahalin mo pa rin yung taong yun na makasakit sa iyo. Ito po, may kwento pa ako isa. Yan. Alam niyo po na, okay na, hindi niya ito alam. Ako na yung pong, sasabi ko na ginamit ng kaaway na talaga sirain ang relationship namin. Isa sa mga tindera ko. Malapit siya sa akin. Tapos minsan, sa buhay niya, nagkasakit siya. Tapos, yung buhay niya kasi nagkaroon siya ng sakit na malalason siya. At walang gustong tumulong. Nilapit siya sa akin. Sabi ko, tulungan mo ito ulit. Bakit? Mamatay na. Tapos, kaya alam niyo ba kaya napunta sa akin si Nathan sa Merity dahil doon? Sabi niya, ito po mga anak, ha? Kahit ako, dami ka mag-anak niya. Bakit sa akin? Walang silang pera. Walang gustong tumulong. Lord, sabi ko, mahalin ka away mo. Gawin mo na mabuti yung namagawa lang kayo maganda sa iyo. Ano mga kapatid? Lord, sige, ikaw mabuhay para sa akin. Church, doon ko na pala yung Bible verse na I no longer live, but Christ lives in me. The life I live in the body. I live by faith to the Son of God who loves me and gave himself to me. Sabi ko, Lord, sige, Lord. Palakpakan natin sila. Masabi ko lang kay Lord, Lord, mabuhay ka para sa akin. Ikaw ang gagawa. Gagamitin mo na yung kamay ko. Binigyan naman ako ng pera eh. Anong sabi ko yung katulong ko noon? Manang, dalhin niyo po sa ospital. Para po matulungan siya. Mga bata, di ko lang mag-alaga. Pati ba naman yan?
Lord, bigyan mo ako ng pusong ina para sa mga batang to. Kasi hindi ko to kaya. Binigyan ako ni Lord ng pusong nanay para sa mga bata. So, inalagaan ko. Kinuha ko. May sakit. May buko. Minsan may ganito. Tumana ang pera. Kasi hindi ka pa rin kayang tanggapin ng una. Ano itong pera? Pakidala niyo na rin po sa doktor. At bumili na po kayo ng gamot para sa mga batang niya. So, ano po yung... Tapos, gumaling naman po yung mga bata. At pag magaling na yung nanay, kinuha sa akin. Nagkakasakit sa kanya. Sabi ko, kalooban ng Diyos na ako maging nanay nito. Kasi, big susuli ko rin sa inyo. Kasi may sakit na naman. O, sige na. Mag-church ka ha. Sabi ko ganun. Ano church? Bakit nagawa yun? Hindi ako yun eh. Si Lord na yung gumagawa para sa akin. Hindi naiintindihan ng mundo. Pero kaming dalawa na nagkakaintindihan kami. Di ba? At dahil doon, kaya nga hindi ako yun eh. So, kaya nga isa pang Bible verse ang aking talagang nagsiting sa puso ko. You must display a new nature, Mary. Sabi sa Lord, because you are a new person, created in Christ's likeness, diba? Holy, righteous, and true. Kaya huhubogin tayo ng pagsubok. At isa sa mga, alam niyo po ba kung anong purpose ng Christian life? To become like Christ. Christ-likeness. So, dapat yung pag-uugali natin katulad ni Kristo. Ayun, yung pagtrato natin sa kapwa katulad ni Kristo. Yan po yun eh. Pero huhubogin tayo ng crisis. Amen? Amen. Sige po, next, last verse po tayo. Bakit wala kayong crisis ang buhay? Pakibasa nga po. Crisis. Number 2. At ang pangatlo po, Pastor Ed, kayo na po. Sige, palapakanta natin yung Lord. Diba? Sarap-sarap ng pagkakaupo ko doon eh. Bigla ko tinawag. Diyos ng aking puso, Diyos ng aking buhay, Ikaw ang nais ko, wala nang iba. Diyos ng pag-ibig, Diyos ng pag-asa, O Diyos, Ikaw ang lahat-lahat sa